Magandang umaga! Ako si Binibining Kirby, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating aralin, mangyaring manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang ating pag-aaralan, ay may mga larawan akong inihanda para sa inyo. Isa-isa ninyo itong ilalarawan ng isang pangungusap lamang. Unang larawan. Sino ang maglalarawan nito? Yes? Tama! Si Kylie ay mas mataba kaysa kay Jolly. Ikalawang larawan. Yes? Magaling! Sina Jan at Patrick ay magkasing tangkad. Sunod na larawan? Yes? Tama! Mas maganda si Anna kaysa kay Abby. Sunod na larawan? Yes? Mahusay! Si Jan ay mas masaya kaysa kay Juan. Sa huling larawan? Yes, Binibini. Mahusay! Mas masustansya ang pagkain, gulay at prutas kaysa sa mga fast foods. Sa inyong mga sagot, ano sa tingin nyo ang ating pag-aaralan ngayon? Yes? Paglalarawan, maaari mahusay. Sino pa? Yes? Pagkukumpara, maaari mahusay. Ano pa? Yes? Paghahambing, magaling, bigyan natin ng 3 bagsak. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa paghahambing. So ano nga ba ang paghahambing? Ang paghahambing ay paraan ng paglalahad. Nakatutulong ito sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. May mga salitang ginagamit sa paghahambing. Una na rito ang higit o mas, di gasino, di hamak, at di gaano. Ito yung mga salitang gagamitin natin tungkol sa ating paksa. Marami ring ginagamit na mga salita sa paghahambing katulad ng lalo at iba pa. Unahin nating pag-usapan ang salitang higit o mas. So ito ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa, higit na matapang siya kaysa sa akin. So ginamit rito ang salitang higit. Mas masipag si Anna kaysa kay Abby sa paglilinis ng bahay. Ginamit ang salitang paghahambing na mas. Sunod ang salitang di gasino. So ito ay ginagamit sa paghahambing ng uri ng katangian ng mga tao. Sinusundan ito ng mga katagang naghahambing kabilang ang gaya, tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni. Halimbawa, di gasinong naglakbay si Cory tulad ni Presi. So, ginamit rito ang di gasinong salita sa paghahambing at ang panandang ni. Kalawang halimbawa, di gasinong malawak ang pangunawa ng anak gaya ng magulang. Ginamit ang naghahambing na gaya at di gasino. Ikatlo, ang salitang di gaano. So, ito'y tulad din ng di gasino. Subalit, naghahambing ito sa mga bagay lamang. Halimbawa, di gaanong masarap ang papaya tulad ng mangga. Ibig sabihin, mas masarap ang mangga kaysa sa papaya. Ikalawang halimbawa, di gaanong mabilis ang takbo ng sasakyan naming jeep kahapon kaysa ngayong umaga. Di gaano madali ang pagsusuri sa matematika kaysa sa agham. So nakikita rito ang pagkukumpara ng mga bagay-bagay o mga pangyayari sa paghahambing. At ang panghuli, ang salitang di hamak.
Ito ay ginagamit na karaniwang isinusunod sa pang-uri. Halimbawa, di hamak na malupit ang mga Hapon kaysa sa mga Kastila. Di hamak na mabait si Ana kay Esther. Di hamak na maganda ang pamumuhay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Makikita natin rito ang mga pang-uring na gamit, ang malupit, mabait, at maganda. So, dyan na nagtatapos ang ating aralin sa umagang ito. So, ano nga ba ulit ang pahayag na naghahambing o paghahambing? Yes? Magaling! Ang paghahambing ay naglalahad ng pagkukumpara tungkol sa mga bagay-bagay. Inilalahad rito kung ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay na pinag-uusapan natin sa araw-araw. So, may inihanda akong gawain para sa inyo. Panuto, pangkati ng klase sa 5 grupo. Sa bawat grupo ay gumuhit ng mga bagay-bagay. Ilarawan ang mga ito sa pamamagitan ng mga pahambing na salita. Pagkatapos ay presenta ito sa harapan. Subalit hindi natin magagawa kaya individual na lang ito. Mag-video ang bawat isa at isend sa ating GC. Pamantayan sa paggawa, kaayusan sa paggawa, 10 puntos. Wastong gamit ng mga salitang pahambing, 10 puntos. Kalinawan sa pag-uulat, 10 puntos. Kabuuang puntos, 30 puntos. Bago natin tapusin ang ating talakayan, may tanong ako. Bilang isang estudyante, paano mo mapapaunlad ang iyong kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga salitang pahambing sa pang-araw-araw mong pakikipagtalastasan? Yes? Tama! Mapapaunlad pa natin ito sa regular na pagbabasa at pagsasanay ng mga akdang pampanitikan. So, magbasa lamang tayo ng magbasa at may matututunan tayo. May natutunan ba tayo, class? Mahusay, bigyan natin ng ating mga sarili ng 3 bagsak. Ngayon, susubukin natin ang inyong napag-aralan. Panuto, punan ng tamang gamit ng paghahambing ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang inyong mga sagot sa sagotang papel. Para sa inyong takdang aralin, panuto, paghambingin ang 2 larawan gamit ang mga pahayag na pahambing. Isulat ito sa kalahating papel at ipasa sa susunod nating pagkikita. Diyan na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Naway may natutunan kayo at naway may babahagi kayo sa kapwa niyo mag-aaral. Muli, ako si Binibining Kirby Galera. Paalam!